mula sa pagkawatak-watak tungo sa pagkakaisa, pamumuhay sa pag-ibig ng Santatlo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sunday, May 31, 2026 at ginugunita po natin ang dakilang kapistahan ng banal na Santatlo o Blessed Trinity. Kung may isang masakit na realidad sa ating bansa ngayon, ito ay ang lumalalang pagkakahati-hati ng mga Pilipino. Nahahati dahil sa politika, nahahati dahil sa social media, nahahati dahil sa magkaibang opinyon, nahahati maging ang mga pamilya at magkakaibigan. Minsan, mas madaling makipagtalo kaysa makinig. Mas madali pang manghusga kaysa umunawa. Bilang mga sundalo, alam natin na kapag nahati ang isang unit, humihina ang misyon. Kapag walang pagkakaisa, nawawala ang tiwala. At kapag nawawala ang tiwala, nalalagay sa panganib ang tagumpay ng misyon. Kaya paano natin pagagalingin ang pagkakahating ito? Ang sagot ay matatagpuan natin sa kapistahang ating ipinagdiriwang sa araw na ito, ang banal na Santatlo, sapagkat sa puso ng Diyos ay pag-ibig, pagkakaisa, at magandang ugnayan, hindi pagkawatak-watak, hindi galit, hindi pagiging makasarili. Sinasabi ng ating unang pagbasa na ang Diyos ay mahabagin. Ayon sa aklat ng Exodo, chapter 34, verses 4 to 6 and 8 to 9, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises bilang mahabagin, mapagpala, banayad sa galit, puspos ng pag-ibig at katapatan. Mga kapatid, hindi sinabi ng Diyos na madali akong magalit, madali akong humusga, madali akong magparusa. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataong magbago. Nakikinig siya, mahabagin siya. Bilang mga sundalo at mga nasa serbisyo, mahalaga ang disiplina. Ngunit mahalaga rin ang malasakit sa loob ng unit, sa pamilya, at sa kapwa sundalo o lingkod. Kailangan ang katotohanan, pero kailangan din ang awa. Dahil ang awa ang nagbubukas daan tungo sa pagkakasundo. Hinahamon tayo ng ikalawang pagbasa na mamuhay ng may pagkakaisa. Ayon sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 13, verses 11 to 13, sabi ni San Pablo, maggalak kayo, magpalakasan kayo ng loob, mamuhay kayo ng payapa. Napakagandang paalala para sa mga nasa serbisyo. Sa military, walang misyon na nagtatagumpay kung walang teamwork. Walang operasyon na nagiging tagumpay kung walang pagkakaisa. Isipin natin kung ang bawat Pilipino ay nag-i-encourage kaysa manira, nakikinig kaysa makipag-away, nagtataguyod ng kapayapaan kaysa galit, mas magiging matatag ang ating pamilya, pamayanan at ating bansa. Ipinaalala naman ng ating Ebanghelyo na mahal ng Diyos ang sanlibutan. Sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 3, verses 16 to 18, sinabi ng Ebanghelyo, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pansinin natin, nagmamahal muna ang Diyos bago tayo naging karapat-dapat, bago tayo nagbago, bago tayo naging mabuti. At dahil mahal niya tayo, nagbigay siya, nagsakripisyo siya, nagligtas siya. Hindi dumating si Jesus upang kondinahin ang mundo. Dumating siya upang iligtas ito. Ganon din sana tayo. Sa halip na puro puna, umunawa tayo. Sa halip na puro galit, tumulong tayo. Sa halip na magpapalalim ng sugat, magdala tayo ng kagalingan. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay magkakaibang persona. Ang Ama ay hindi ang Anak. Ang Anak ay hindi ang Ama. Ang Espiritu Santo ay hindi ang Ama o ang Anak. Magkakaiba sila, ngunit hindi sila nagkawatak-watak. Bakit? Dahil pinag-isa sila ng pag-ibig. Ito ang mahalagang aral ng banal na Santatlo. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang magkapareho tayo ng opinyon. Ang pagkakaisa ay nangangahulugang patuloy tayong nagmamahalan kahit may pagkakaiba.
Mga kapatid, marahil ang pinakamalaking banta sa ating bansa ay hindi lamang kahirapan, kalamidad o kaguluhan. Maaaring ito ay ang pagkakahati-hati ng ating mga puso. Kapag lumalaki ang pagkakahati, nasisira ang pamilya, humihina ang komunidad, nawawala ang tiwala, lumalaganap ang galit. Madalas nating ituro ang Malacanang, ang House of Representatives, ang Senado, o kahit ang Armed Forces of the Philippines o mga leader upang ayusin ang bansa. Ngunit ang totoo, ang paggaling ng ating bansa ay nagsisimula sa atin. Nagsisimula sa ating tahanan. Nagsisimula sa ating puso. Dahil ang isang maayos na bayan ay binubuo ng mga taong may maayos na puso. Itinuturo ng Ama ang awa, itinuturo ng Anak ang sakripisyo, itinuturo ng Espiritu Santo ang pagkakaisa. Kung tunay tayong naniniwala sa banal na santatlo, hindi tayo dapat mabuhay sa galit. Hindi tayo dapat magpakasaya sa pagkawatak-watak. Hindi tayo dapat magpalaganap ng puot. Sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos ng pagkakaisa, hindi ng alitan. Sa linggong ito, gumawa tayo ng isang bagay upang labanan ang galit at pagkakahati. Tawagan ang kamag-anak na matagal mo nang hindi nakakausap. Patawarin ang taong nakakasakit sa iyo. Huwag magbahagi ng post na nagpapalaganap ng galit. Makinig ng may paggalang sa mga taong may ibang pananaw. At tandaan, ang pagkakahati ay sumisira. Ang pag-ibig ay nagpapagaling. Ang pagkakaisa ay nagpapalakas. At iyan mismo ang itinuturo ng banal na santatlo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Father, Son, and Holy Spirit, heal the divisions in our hearts, in our families, and in our nation. Teach us to be merciful like the Father, self-giving like the Son, builders of unity like the Holy Spirit. Make us instruments of peace in a world that is often divided. Amen. And may the Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Michael the Archangel, Prince of the Church, protect us. Amen.